RH98, Raymond at Paas. Laki Raymond. Elaine, Mayor, madiin ang mga pahayag ni dating Senate President Vicente Tito Soto III na ito hindi papayag sa ipinalulutang na charter change o chacha. Simula nang siya pumasok sa Senado, hindi kailanman ito pumayag na magkaroon ng chacha o pagbabago sa ating saligang batas. Sabi ni Soto, pabor siya sa chacha, ngunit hindi ang pagbabago sa ating konstitusyon, kundi yung binabanggit niya na chacha o character change, ang pagbabago sa pag-uugali na siyang kailangan natin sa ngayon. Inamin nito na narinig niyang napag-usapan ng charter change nang sila ay nagkasama sa kanyang golfing body na si House Speaker Bogie D. III, ngunit hindi nito pinaguran. Narito si Senador Tito Soto. I have never been in favor of chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Si Senador Tito Soto, samantalang Mayor at Elaine, iditong ko din lang dahil ngayon lang nag-post itong si Senador Juan Miguel Mig Subiri sa kanyang Facebook page. Ano sabi? Humihingi siya ng paumanhin sa pamilya ni Inday Badiday. Dahil sa kanyang pagkakabanggit at sabi nga niya nabanggit lang daw niya yun dahil sa kainitan ng debate kagabi o yung kanyang frustration, yung pagkakabanggit ni Senador Migs Subiri, kaya nabanggit daw niya yung kay Inday Baliday na yun yung kanyang inihingi ngayon ng paumanhin at sana ay tanggapin yung kanyang pamilya at not to disrespect ika nga yung memory ni Inday Baliday dahil sabi nga ni Senador Ping Lacson yung panahon ni Inday Baliday ay yung kanyang mga inilalabas sa kanyang programa, napakataas ang kanyang credibility pagdating sa showbiz at tunay na tunay yung kanyang mga binabanggit kumpara daw sa kagabi doon sa presentation na narinig nila doon sa video ay puro peke. Yun ang kanilang pagkakabanggit. At idiretso ko na rin mayroon Elaine, dahil itong ating mga kasamahan sa media dito, pati ako medyo nagtataka din dito kay Senador Amy Marcos kung ano yung parinig pa niya sa media kagabi dahil wala daw nagko-cover sa kanya. Samantalang kapag dumating siya dito, kinukuyog namin siya at kinukuhanan ng statement, lalo nang gabi nagkaroon ng putukan dito, pinalalabas niya na hindi namin sila kinover, samantalang pare-pareho naman kami na nasa Senado ng araw na nangyari yung putukan na yun. Pakinggan na natin yung sinasasama ng load na statement ng ating mga kasamaan dito sa Senate Media. Hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Ang bahagi ng kanyang privilege speech kagabi na ngayon lang nagsisingkin dito sa ating mga kasamaan sa Senate Media at tinatanong kung ano ba ang tinutukoy ni Senador Amy Marcos na hindi siya binibigyan ng patas na coverage ng mga kasapi ng media. Raymond, baka nagtatanong ba dyan? Kasi sa DCRS lang yata nagpapa-interview. Ang problema sa kanyang mayor, nagka-schedule siya sa iba't ibang mga radio station simulan nung Friday, Saturday, pero dinadawi niya for the last minute, kaya nagtatampo yung iba. Marami tayong mga kausap dito na nagpa-schedule daw sa isang program, last minute, binabawi. Kaya sila yung nagtatanong ano bang problema. Dahil nagpa-accommodate, nung in-accommodate nila, ay bigla na lamang nangangayaw. Kaya, ewan ko, dito kay Senator Amy, kung anong mukhang
kaya problemado yung kanyang media relations officer pagdating sa pakikitungo Aba. sa mga kasabi ng media dito sa Senado. Nawala lang si Florante Rosales kay Senator Amy, hindi na maganda ang public relations ng senadora? Sino ba ang sino ba chief of staff niya? Maganda naman ang media relations na ang problema iba daw yung mga pinakikinggan ni Senador Amy, yung mga grupo ng mga director sa pelikula, mga pinakikinggan. Careful. Careful. Mas iba yung kaya yung unang tunog pa lang ng video kagabi, may nagtitinginan na kami. Alam mo na kung sino yung nasa likod ng presentation kung nanonood ka nun sa mga pelikula na ginawa nag-produce si Senator Amy in the past na yun, na meron siyang yung pinaka-controversial dati, yung Made in Malacanang. Yung Made in Malacanang. Yung pag napanood mo yung mga pinanood pa namin yan. alam mo na kung sinong nasa likod. Pati voice over, ganun ang tono. Kaya marami ang, tuloy, kinuyog siya kagabi ng mga nasa Minoria. Mabuti din lang naman at nagpakumbaba siya at binawi yung video na ipremisinta. Ayun, dinilit na 'di ba sa records, may bandang huli pinadelete niya sa records ng Senate. Na-delete na yun, kaya lang nabenta na yung problema dito. Ganun na. Ang tawag doon, na-screenshot na. Kasi nada-download yun mabilis. Alam mo naman ngayon, Mayor, sa bilis ng internet natin, kahit sabihin nung wala na sa record, pero kalat na sa internet. Yun ang medyo masaklap dito. Kaya, ayun, sila medyo may tension talaga, Mayor, dito sa pagitan. Ang problema, ay gaya ng first time ko makita ngayon na naggagalaiti si Senator Migs kagabi. Huling labas yung litid ng litid. Alam ko ang huling galit niya ng ganyan ay nagtalo sa ni Senator Trillanes di ba? Alam mo yung hinamon niya ng arnis. Ayan. As we recall, especially the Senate President, back in 2007, he in fact resigned from the Senate because he was proven to have cheated during the 2007 elections. I never cheated in that elections. People cheated on behalf of the Team Unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. You want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in Arnis for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Ayun ibang tumaas ang high blood ng Senator Migs. Part 2 kagabi na yun, part 2. Kaya sabi niya ng Senator Amy, kung galit ka sa kapatid mo, hindi yun ang huwag mo kaming idamay. Anong sabi ng mga artista yan? Wala bang balak gumawa ng pelikula? Andyan si Asyong Salonga. Andyan si Leon Guerrero. Ayan, andyan si Bad Boy. Ayan. Oo nga, no? Kompleto nga pala dyan. Ayan. Kompleto na ang promotion. Andyan pa si Tito Sen. Pang-Itbulaga. Hindi na daw kailangan year kasi ongoing na to. Iba-ibang chapter na. Iba-ibang chapter na. Series pala, series. Ayan. Nawala yung mga debate na nina Apo Perdi Marcos, Ninoy Aquino, Jokno, Tanyada. Yun, ibang debate yun, Lakay. Salonga. May balik na. Gusto yatang kalimutan yung nangyaring barilan nung last week.
para, oo nga, natabunan na, ano? Hindi na napag-uusapan. Hayaan yan, tapos na yun. Yun lang yun, Mayor. Yun lang yun. Yun lang yun. Kaya tama yung sabi ni Senator Risa nung last week kay na nung una pa lang na parang walang nangyari Parang di tayo nabastos dito yung ganon. Ayan, napunta na kay Bato. Ayan. Napunta kay Bato, napunta kung saan-saan, may, ayan, pati chat-chat na. Okay nga Rod. Ayan, abangan na lang natin kung magkaroon pa ng kung may maghuhudas. Ayan, para magpalit ang liderato naman ng Senado. Matigas yung paninindigan ng bawat grupo, Mayor, at saka yung iba daw masyadong matayog ang pangarap. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Kaya hindi magkakasunod. Sana din lang, ang isa mga empleyado dito medyo nababagot na rin, Mayor. Nababanas na dahil sabi nga nila, this is the lowest of the low ang Senado. Pati sila damay dahil nakapagjawan daw sila pag umuwi sa kanilang mga bahay kung ano itong nangyayari sa Senado na yung bang sayang daw yung gastos talaga. Sila mismo nagbabanggit dahil gaya nito, araw-araw puro bangayan, wala namang nangyayari para kay ordinaryong kwan. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Dadbas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadbas, mula sa